Hindi na bago ang bulto ng basura sa kanto, gilid ng kalye, minsan nga sakupang kalsada o kahit sa harap mismo ng bahay. Para bang naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na eksena. Anytime, anywhere may kalat. At gaya ng kalat, ganoon din ang reklamo. Anytime, anywhere may mga nagrereklamo. Sa gitna ng problemang ito, paulit-ulit, paikot-ikot at pasahan ng sisi. May mga kasong ipinatapon daw sa mga bata ang basura. May residenteng nagtatapon umano sa maling oras. Pagkakataong hindi daw dumarating ang garbage truck. Mga barangay at lokal na pamahalaan na hindi umano maayos ang implementasyon at monitoring. Sisihan, turuan. Ngunit bago tayo magturuan, balikan muna natin malinaw na nakasaad sa batas. Sa ilalim ng Ordinance No. 1 Series of 2018, nakalatag na ang mga residente at establishmento obligadong itabi ang basura sa tamang lagayan. Maayos na nakatali at hindi nakakalat. Hindi dapat basta iniiwan sa kalsada lalo na kung hindi pa oras ng koleksyon. May solid waste collection crew. Tanging mga may uniforme at ID lamang ang dapat mangolekta. Responsable rin sila na ibalik ang mga basurahan at panatilihing maayos ang proseso. May schedule ng koleksyon. Iba-iba, bawat lugar. Ibig sabihin, malinaw na nakalatag ang sistema. Hindi ito dapat maging palaisipan kung kailan o paano dapat kolektahin ang basura. Ang hindi pagsunod may itinalagang parusa. Ang tanong, nagagawa nga ba? Kamakailan nagpasya ang Metro Manila Council na magtakda ng standard maximum fine na 5,000 pesos para sa mga nahuhuling illegally disposing garbage sa pampublikong lugar. Magagawa ba? Sa kabila ng mga reklamo, may isang barangay sa Pasig na nagsilbing modelo kung paano gawing systematic ang kanilang garbage collection. Maayos nilang ipinatupad ang segregation, mahigpit ang paalaala sa tamang oras ng paglalabas ng basura at nakikipag-ugnayan sila sa kanilang mga residente. Wala pa po ang truck. Mag-a-announce uli ako pag nandiyan na. Wala pa. Binuo namin yung Barangay Buting Comprehensive Solid Waste Management Ordinance of 2024. Kasi nga, naobserbahan ko na yung mga tao, basta kung saan magtatapon, iwan ng basura, tatapon sa ilog, walang disiplina. Kaya inadapt namin yung ordinansa ng city, inalay namin yung ordinansa namin para magkaroon ng mga penalties. Nung na-approve ng city last year, binalita namin sa kanila. Naintindihan naman nila. At least ngayon, medyo umayos-ayos na yung sa tungkol sa solid waste natin. Nung in-implement namin, wala namang umalma. Marami nga natuwa eh. Kasi siguro yung mga dati nagtatapon, nahiya nang gumawa ulit ng ganon, o pwedeng natakot dahil nga magbe-penalty sila. Merong community service na penalty, tsaka may fine. Yung CCTV namin, inayos ko na eh. Naayos namin CCTV. So, kitang-kita sila kung nagtatapon sila. May PA din kami. Kapag magtatapon, pwede mo na sigawan. Alam na nila. Dagdag pa natin yung mga BSF natin na laging umiikot, pati yung Stero Ranger natin sa may ilog. Merong instance na nangyari, may nakakita, nagtapon. Pinatawag ko, pinausap ko. Hindi muna natin sila binigyan penalty, winarningan muna. Sumunod naman, hindi na naulit. Hindi lang barangay ang kumikilos, katuwang ang mga residente at may koordinasyon sa garbage collector. Naobserbahan namin dati na kung ang dating ng basura is 9 o'clock, 7 pa lang nakatambak na yung basura sa labas. So, 2 oras pa matitengga yung basura. Ang ginawa namin, naglagay kami ng tao na may hawak na megaphone. Pag parating na yung basurero sa lugar nila, mag-iikot na siya. 20 minutes, 15 minutes. Na ilabas na yung basura sa pinaglalagyan sa labas para mahakot na. So, pag narinig na ng mga tao yun, nilalabas na nila yung basura nila hanggang dun sa paglalagyan nila. Sakto naman dadaan na yung basurero. Kinukuha na yung basura. Kaya hindi na iipon yung basura dun sa lugar. Nabili na namin sila na pagka-aalis, ilagay lang sa harap ng bahay. Kinukuha naman ng tao natin. Minsan, binibiginan siya, o to, aalis ako, ito yung basura ko, palabas na lang mamaya. Pero hindi naman araw-araw nakikipag-cooperate ang mga residente. Ang paliwanag ko sa kanila, hindi naman para sa amin lang yan. Para sa inyo din yan, para hindi magkalat ang basura sa lugar. Dati malaking truck ang pumapasok dito.
Meron silang lugar na hindi na papasok yung papuntang Patero kasi wala silang pagmamaniobrahan. So hanggang doon lang sila sa kanto. Nirequest ko sa garbage collector yung maliit na truck na nanggalin. Pumayag naman sila. Sa akin lang, kung hindi sila pumayag, ilalapit ko sa city. Pero request ko na yung maliit na truck ang siguro naman, papayagan nila dahil ganun din naman yun, maghahakot din ng basura. So hindi ka naglalagay cup nung Kasi iba nakikita kong barangay, naglalagay sila sa labas ng ng Yung malaking bins. Nagplano rin kami niyan, kaya lang ang iniisip ko yung unang-unang paglalagyan. Haharang sa kalsada. Buti kung meron ditong open na wala akong paglalagyan. Pangalawa, pag naglagay ka ron, alam mo naman ng tao, kahit may takip yan, tapon ng tapon. Sa baba lang ilalagay. Magiging masakit sa mata. Tsaka syempre yung amoy ng basura. Kaya yun na lang ang ginawa namin. Talagang pagdating ng basurero, tsaka lang na nilalabas yung basura nila. Napapasalamat ako, nagiging cooperative sila pagdating sa basura. Yung mga dati nagtatapon sa ilog, hindi na nila ginagawa. Yung mga nag-iiwan ng basura kung saan-saan, papasalamat ako sa kanila, hindi nila ginagawa. Sana lang, tuloy-tuloy lang, tsaka ang pakiusap ko na lang yung mga may-ari ng aso tsaka pusa. Yun ang mahirap napakahirap ayusin yan. Pero ngayon nga, nag-iintay na lang kami ng advice ng city dahil nagpapadala na kami ng tao ron na magiging authorized manghuli ng mga stray dogs and cats. Talaga pag uhulihin namin yung mga aso pusa na nakakalat, dadali namin sa dog pound. Oo, dapat tulong-tulong lahat. Kasi kung isa lang sisilipin mo, kung hindi naman tinutulungan ng iba, wala rin mangyayari. So saan posibleng pumapasok ang problema? Kakulangan sa disiplina, implementasyon ng sistema at batas, seryosong monitoring at accountability. Madalas ang sisi gayong nakasaad na lahat tayo may papel dito. Hindi lang ito trabaho ng garbage collector, trabaho rin ito ng bawat Pasigueño. Kung may nakakagawa ng isa, hindi imposibleng magawa ng iba. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig. Balita, buhay, Pasigueño.